Pagkagising ko, inuna ko na ngang banlawan itong mga kumot, mga punda na winashing ko pa yan kagabi. Pinakapiga ko lamang ng maayos para hindi nga bumaho. At pagkaalis nila Kuya Bimbi, tapos ni Paring Nikki, hinatid niya kasi si Kuya Bimbi papasok sa school. Tapos diretso na rin daw siyang mamamasada. Ako naman, sinimulan ko na nga ang pagbabanlaw nitong aming mga damit. Kasi dito sa amin, hindi sigurado ang sikat ng araw. Mga ilang oras lang kasi na mainit, tapos maya-maya kukulimlim, tapos tuwing hapon at gabi umuulan. Kahit kasi gumamit tayo ng mga pampabango sa damit, tapos i-dryer nga natin, iba pa rin talaga ang amoy kapag nasikatan nga ng araw. Lalo na kapag ang mga nilabhan nga natin ay mga damit na decolor o yung may mga kulay, iba pa rin talaga kapag natuyo sila sa sikat ng araw. Kapag hindi kasi sila naarawan at nilagyan mo lang ng pabango, at kahit mo pa sila i-dryer, mag-aamoy kulob pa rin sila. Kaya nga, kagabi pa lamang naglaban na ako para maaga akong makapagsampay. At ito, pakita ko sa inyo yung mga tiniklop ko kahapon, hindi ko pa nalagay sa aming mga lalagyan. Hindi ko pa lang yan sila naiilagay, yung mga aking tiniklop. Meron na naman akong mga bagong isasampay. Ito nga yung aming mga kumot, tapos mga damit na nilabhan ko kagabi. Loob nga ng ating mga bahay or ng ating mga tahanan, kahit hindi natin ipunin, labahin talaga ang madaling ipunin. At ito nga, nagda-dryer pa lamang ako ng mga damit, meron na naman kaming mga labahin. Pagkatapos kong magbanlaw at magsampay ng mga damit na nilabhan ko kagabi, nanghihinayang kasi ako sa tubig na pinagbanlawan ko. Kaya naisip ko na i-brush itong aming lamesa at dito ko nga muna ipapatong yung aking paglulutuan. Nililinis ko kasi yung cabinet na pinagpapatungan ng aking lutuan. Wala pa kasi kaming maayos na kusina, kaya yung aking lutuan kahit saan nga lamang palipat-lipat. Ngayon merong nagbigay sa amin ng pinaglumaan na cabinet. Medyo luma na siya, kahit anong linis ko or kahit anong gawin kong paglilinis, madumi pa rin siyang tingnan kasi nga meron ng itim-itim yung cabinet. Kaya ito, naisip ko ngayong araw na dito ko muna ipapatong yung aking lutuan sa lamesa, at yung cabinet na pinagpapatungan ko ng aking lutuan, ang lilinisin ko naman bukas. Ito nga kung saan nakapwesto yung aming pinaglulutuan, kapag umuulan, tumutulo din dito. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga gamit namin na ginagamit namin sa pagluluto, nakapasok pa rin doon sa aming bahay, at itong lutuan nga lamang ang nandito sa labas. Hindi pa kasi pwedeng ilagay yung mga gamit namin dito sa pagluluto dahil hindi pa nga ito naaayos.